Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito naman tayo sa channel ni Banat News Update. Dito naman tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo guys, let's go! Ito ang nakakagulat na balita ngayon. Trending ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang talo na sa politika, talo pa sa kaso, mga dating kaibigan, unti-unti nang naglalaho. At ang iba pa ay pinaghahanap ng gobyerno. Marami pa din sa ating mga kababayan ang nalilito kung bakit sinasabing traidor si Pacquiao tulad ni Tebes. At karma nga ba ang nangyayari sa dalawang magkaibigan? Ang mga tanong na tuluyan bang maghihirap si Pacquiao matapos pagmultahin ng 5.1 million US dollar o katumbas ng 2.82 milyong peso dahil sa pagkatalo nito laban sa Paradigm Sport Management. Pero bago ang lahat mga ka-updates, kung bago ka pa lamang sa lahat ng hindi pa nakasubscribe mga kaibigan kay Banat News Update, mag-subscribe na po tayo at huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. Wait lang mga kaibigan at mag-subscribe tayo. Yan. I-all na rin natin. Yan. Sa aking channel ay mag-subscribe ka na at huwag kalimutang i-click ang notification bell. Kaya mag-subscribe na kayo mga kaibigan para mas updated ka sa mga bago at napapanahong balita na i-upload namin. At ito na nga mga ka-updates, nag-ugat ang lahat sa isang civil case na sinampa ng Paradigm Sport Management kay Pacquiao kung saan nakagawa ito ng breach of contract. Ang kaso ay may kinalaman sa pagtatalo sa kontrata kung saan ay ayon sa kumpanya ni Araki American Promoter o Atar, nakapirma sa kanila ng exclusive rights si Pacquiao para sa susunod itong laban na iniluluto sana kontra kay UFC star Conor McGregor. Ngunit ibang laban ang pinalagan ni Pacquiao kung saan mas pinili niyang makalaban si Errol Spence Jr. Hindi rin natuloy ang naturang bout dahil nagkaroon ng injury si Spence at si Yordenes Ugas ang nakaharap ng pambansang kamao. Dahil dito ay ipinababalik ng Superior Court of California ang $3.3 million na ibinayad na kay Pacquiao ng Paradigm Sports. Gayon din ang $1.8 million bilang danyos. Kaya naman malaking tanong ngayon ay babalik ba sa paghihirap ang pamilya? Well mga kaibigan, ngayon ko lang alam na magkaibigan pala si Tebes at Pacquiao. Pacquiao. Well, sa isang article as of 2023 kung saan nakalagay ang net worth ni Pacquiao na mayroong $375 million o katumbas ito ng 2 billion pesos. Kaya safe to say na mayaman pa din at bilyonaryo si Pacquiao. Kahit magbayad pa siya ng 282 million pesos na danyos labas sa kaso ng Paradigm Sports kung saan si Pacquiao nga ay naging talunan. Pero ang malaking nawala kay Pacquiao ay ang tiwala ng isang boxing management. Gayon din ang nangyari sa mundo ng politika. Masyadong nagpasulsol di umano si Pacquiao sa mga nakapaligid sa kanya na may sariling interes pagdating sa mundo ng politika. Una ng kinalaban ni Pacquiao ang PDP laban na paksyon ni Cusi kung saan ito ang kinalala ni former President Rodrigo Roa Duterte na lehitimong partido. Pero pinaglaban pa din ito ni Pacquiao at Pimentel hanggang umabot ito sa COMELEC desisyon kung saan panalo ang partido ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Pangalawa dyan ang sunod-sunod na tirada ni Pacquiao sa pamilyang Marcos sa kasagsagan ng kampanya para sa pagkapangulo. Maraming binato noon si Pacquiao lalo na sa usapin sa pagbabayad ng mga Marcoses estate tax. Dagdag pa diyan ang hindi daw graduate ang Pangulong Marcos, ang mga paghahamon niya sa mga debate at marami pang iba, kung kaya't pati si Apo Chavez Singson
na kanyang matalik na kaibigan ay kumalas kay Pacquiao dahil masyado nang mayabang at bilib na bilib sa kanyang sarili na kayang-kaya niyang maging isang ganap na pangulo. Matagal nang pinagsabihan ni Apo Chavez Singson itong si Pacquiao na unti-unting mauubos lang ang kanyang pera at mawawalan siya ng mga tapat na kaibigan kung itutuloy ni Pacquiao ang mga ganitong desisyon sa kanyang buhay na kontrolado ng mga nakapaligid sa kanya. Matatandaan na isa si Tevez ang sumusuporta kay Pacquiao na kapwa mahilig sa sabong. Kaya naman malaki ang pasasalamat sa iba nating mga kababayan na hindi si Pacquiao ang pangulo. Dahil kung nagkataon aba, buhay hari pa rin si Tevez hanggang ngayon at nababalot pa din ng takot ang mga kababayan nating taga Negros Oriental. Hindi pa naman huli ang lahat para kay boxing legend Manny Pacquiao. Pwede pa din niyang ipakita ang suporta niya sa kasalukuyang gobyerno, pero ang hiling ng karamihan, huwag na sana niyang subukan at tuling tumakbo sa politika dahil ang inaasam niyang muli. Totoo yun mga kaibigan, dapat huwag na sanang balakin na tumakbo bilang Pangulo kasi hindi siya bagay dun sa pagiging Pangulo. Idol natin siya mga kaibigan as bilang boksingero, pero pagdating sa pagiging Pangulo parang sa tingin natin parang hindi niya kaya. Yun ay para sa akin mga kaibigan na. Ewan ko lang din naman sa inyo. Muling makapwesto sa gobyerno bilang isang pangulo ay baka maging isang panggulo. Kaya nang lumabas ang balitang ito ay umani agad ng samut-saring hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, sumusobra ang kayabangan, sabi nga nila, simple knowledge is dangerous. Talo pa niya ang may pinag-aralan kung makapagsalita. Parang alam niya lahat kasi ang pinapairal niya ang yaman niya. Parang kaya niyang bilhin ang pagkatao mo. Ang pangarap lang niya noon, maiahon niya ang pamilya niya sa kahirapan. Noong nakaahon na sila, pati si Dionisio iba na rin. Pati mga kapatid naging congressman na sila. Balita na sila ang may hawak ng sugalan sa bayan nila. Pag tinamaan ka ng karma, tuloy-tuloy hanggang masaid ka at di ka na makabangon pa. Sorry na lang po sa kanya, sira na ang political career niya. Pati kayamanan po niya mauubos na rin yan. Kung sana nagkaroon lang siya ng foundation at tumulong sa ating mga kababayan, mamahalin pa siya ng mga tao. Pero hindi po siya pwedeng maging presidente o kahit anong posisyon. Wala siyang kakayahan. Ang karma ay tahimik lang. At kapag kumilos na ang karma ay napakasakit. Yan ang kanyang napala sa sobrang yabang, taas ng lipad, pabagsak, lagapak. End quote. Manny Pacquiao. May balita natin to, di ba? 7 oras na nag-testify si Manny Pacquiao. Talo po. Sa US kasi jury, no? Makikinig yung mga jury. Hindi po judge lang yung nagpapasya. Yung jury po, yung mga pangkaraniwang tao, sila po yung magpapasya. 12 po sila sa kaso na to ni Pacquiao. Ito ay civil case. Ibig sabihin, hindi po makukulong si Pacquiao kung di magbabayad po ng danyos, no? So, nireklamo po siya ng kanyang management, yung mga manager si Pacquiao. Tapos, iba yung kanyang, nung lumaban siya, yung huling laban niya, sa iba siya lumaban, hindi dito under sa kanyang management. Kaya siya tinimanda ng breach of contract. No? Bibrief ko lang kayo ng konti. So, nakapag-down po yung management niya, yung Paradigm Sports. Kung hindi nyo po kilala, ang mga sikat po na hinahandle ng Paradigm Sports, yung si Conor McGregor. No? Ayan po yung usapin dyan. No? Si Paradigm Sports, pumasok, nakipagkontrata na si Manny Pacquiao na yun yung manager niya. Sila yung magmamanage kay Pacquiao. Ibig sabihin, siyempre pag may kalaban si Pacquiao, dapat yung Paradigm Sports yung mamamahala. Pero hindi po, dumirekta po si Pacquiao. Yung huling laban niya kay Errol Spence na hindi natuloy at naging ang replacement si Ugas. Kasi nga, lalaban si Pacquiao ng pagiging presidente, kaya huli niya na yun. Kaya na hindi naman natupad ng kanyang management yung mga ipinangako niya kay Pacquiao. Kaya si Pacquiao na mismo yung tinabla niya na yung management. Kaya dinimanda siya ng Paradigm Sports. Okay, bukod po sa 3 milyon, bukod sa 3 milyon na pinasosoli sa kanya na down payment ng Paradigm, pinagbabayad pa siya ng $1.8 million. Dollars po to, $1.8 million sa danyos. Yung mga ano po to, ito po yung mga ginastos ng
Paradigm Sports sa pagdedemanda sa kanya, bayad sa attorney, etc. Kaya umabot po ng $5.1 million. Mas malaki pa yata to kaysa sa huling kinita niya sa huling laban. Kaya talagang ganyan ang buhay. Importante kasi sa Amerika, alam niyo po sa Amerika, importante dyan yung mga kontrata. Kaya walang superstar dyan. Basta lumabag ka sa kontrata, bayad ka. So bayad po si, imbis po na kumita, walang sikat-sikat. Walang sikat-sikat sa mga kontrata sa Amerika. Basta nilabag mo yung kontrata, importante sa kanila yun sa mga hurado. Kaya si Manny Pacquiao ay magbabayad ng $5.1 million. Ang laking pera. Sayang naman. Talagang ganun. Ano yan, kahit sabihin nyo na chicken lang yan, putan, laking pera mo. Baka tayo, hindi na natin mahawakan yun. Ngayon, kung may appeal pa ba yan, hindi po natin alam kung paano po yung, alam mo, dito kasi sa Pilipinas, hanggang Supreme Court, pwedeng i-appealan lahat, no? Siyempre, pag in-appeal mo yan, dagdag bayad. Pag natalo ka, dagdag bayad pa rin, no? Okay. Hindi ko po alam kung may appeal o wala. At yun na nga mga ka-update. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli, ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.